ang may init na aksyon sa Customs Check. Mahigit 10 milyong pisong halaga ng ecstasy nasabat ng Customs sa Pasay City. Halos 870 million pesos na halaga ng mga smuggled na sigarilyo nasabat sa magkahiwalay na operasyon ng BOC sa Zamboanga at Cebu. National Bureau of Investigation pinuri ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa mahalagang papel nito sa tagumpay ng mga operasyon kontra smuggled na sigarilyo. 1 trilyong pisong collection target kumpiyansang maaabot ng BOC ngayong taon, ayon mismo kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Mga nakatiwangwang na electronic waste sa Subic, pinadidispatcha na ng Customs. Pagiging talamak na tambakan ng e-waste ng bansa, plano ng wakasan ng BOC. Conflict of interest sa mga empleyado ng BOC, tinuldukan na ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Mga tauhan ng Port of Iloilo at City Environment and Natural Resources Office nagtulong-tulong sa isang tree planting activity sa Iloilo City. Sa ating isumbong kay Commissioner, mabagal na usad sa application ng Importer Accreditation. Paano nga ba tinutugunan ng Bureau of Customs? First-time traveler ka ba o biyahero na natatakot sumalang sa immigration? May ilang paalala kami tungkol sa mga dapat ninyong tandaan sa Know Before You Go. At sa good news tayo! Abot kayang serbisyong medikal, maaari nang makuha ng mga kawani ng customs sa Chinese General Hospital. Mula sa pagharang ng smuggling hanggang sa pag-iingat sa inyong mga balikbayan box, bawat container na dumadaan sa ating mga port, may kwento ng malasakit at proteksyon. Hindi lang ito tungkol sa koleksyon o kumpiskasyon, ito ay para sa inyo, sa mga biyaherong humihingi ng gabay, sa mga pamilya ng OFW na naghihintay ng padala, at sa bawat Pilipinong may boses na nais pakinggan. Dito ilalatag natin ang katotohanan, aksyonan ang inyong mga hinaing, at ipapakita ang tunay na serbisyo publiko. Dahil sa Bureau of Customs, bawat kilos ay may saysay. Ako po, si Carlo Lorenzo. Sasamahan kayo at magsisilbing boses ninyo dito sa Customs Check! Sa Bureau of Customs, hitik ang mga aksyon at serbisyo publiko para sa proteksyon at kaligtasan ng bawat Pilipino. Pasadahan na natin ang mga kwento sa likod ng malalaking headlines dito sa Customs Balitan! Mahigit 10.1 million pesos na halaga ng pinaniniwalaang ecstasy ang nasabat sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City. Pinangunahan ng Bureau of Customs, NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group, Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at iba pang law enforcement agencies ang operasyon kung saan naaresto ang isang 37 anyos na Amerikano na siyang kumuha sa parcel. Ayon sa mga otoridad, naglalaman ang package ng mahigit 2.3 na kilo ng hinihinalang ecstasy at 942 pink tablets na pinaghihinala ang iligal na droga. Itinago ang mga ito sa loob ng mga food package upang makalusot sa inspeksyon. Nagmula ang parcel sa Vancouver, Canada at idiniklarang naglalaman ng assorted food items, toiletries, candies, damit at iba pang personal na gamit.
Isa sa ilalim sa forensic examination ang mga nakumpiskang droga habang nahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nasamsam ng Bureau of Customs sa Pitogo, Zamboanga del Sur ang mahigit 9 na milyong pisong halaga ng mga smuggled na sigarilyo. Sa kasagsagan naman ng operasyon na diskubre sa isa sa mga sasakyang paglalagyan ng mga kontrabando ang isang police uniform at isang ID na ayon sa PNP ay kumpirmadong pag-aari ng pulis. Sa Cebu naman, naharang din ang mga smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga ng 860 million pesos. Narito ang report. Naudlot ang pagde-deliver ng kahong-kahong mga sigarilyo na ito sa Pitogo, Zamboanga del Sur. Yan ay matapos harangin ng pinagsamang puwersa ng PNP, Philippine Army at Bureau of Customs ang mga sigarilyo dahil smuggled. Ayon sa Bureau of Customs Port of Zamboanga, nakipag-ugnayan sa kanila ang PNP matapos makatanggap ng tip kaugnay sa mga kontrabando. They coordinated with our SAMPEN, Bureau of Customs Anti-Smuggling and Monitoring Team, based on an intelligence report ng isang local na concerned citizen. Kasalukuyan nilang na witness yung 3 individuals na nag-a-unload mula sa isang motorboat papunta sa 3 vehicles nitong assorted na mga sigarilyo. Pagdating ng mga otoridad sa lokasyon ay naaktuhan nilang isinasakay na sa mga sasakyang magde-deliver ang mga smuggled na yosi. 6 na pong master cases ng mga sigarilyo ang nasabat na nagkakahalaga ng mahigit 9.4 million pesos. Agad inaresto ang 3 lalaking nagkakarga ng mga kontrabando. Sa gitna ng operasyon, nadiskubre rin sa isa sa mga sasakyan ang isang uniformeng pampulis. May ID rin na nakuha na kumpirmadong miyembro ng PNP. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., inihahanda na ang administrative at criminal case laban sa na-identify na pulis. Nagsasagawa na rin ng pursuit operations para hanapin ang iba pang nakatakas sa kasagsagan ng operasyon. Tinurn over na ng PNP sa BOC ang mga kontrabando. Once na-issuehan niya ng warrant of seizure and detention, mag-uumpisa na yung forfeiture proceedings. Once forfeited, kung ang it's a prohibited importation kasi prohibited ang mga items, kaya automatic destruction. So it's condemnation po. Sa Cebu naman, naabot sa 860 million pesos na halaga ng mga pinaniniwalaang iligal na sigarilyo ang nasabat sa isang joint operation ng Bureau of Customs, Philippine Coast Guard, National Bureau of Investigation, Philippine National Police at Bureau of Internal Revenue. 11 40 food container vans ang nadiskubre matapos ang serye ng intelligence operation sa Mandaue City at Cebu City. Ayon sa Bureau of Customs, idinaan umano ang mga shipment sa domestic shipping route para maipamahagi sa iba't ibang lugar. Nagsimula ang operasyon matapos makatanggap ng intelligence information ng mga otoridad na nagresulta sa pagkakaharang sa 2 container van na may lamang sigarilyo sa Mandaue City. Mula sa impormasyong ito, na ibinigay ng mga driver, natuntun pa ang 6 na iba pang container van sa isang container yard sa barangay Bakayan, Cebu City. Kalaunan, itinuro rin ng trucking company ang 3 pang container na hindi pa naibababa sa isang pribadong pantalan sa Mandaue City. Nang inspeksyonin, nakumpirma, puno rin ang mga ito ng sigarilyo. Pinuri ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang matagumpay na operasyon at iginiit na hindi titigil ang ahensya sa pagsugpo sa iligal na kalakalan ng sigarilyo. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang Port of Cebu sa shipping line upang matukoy ang pinagmulan at naging biyahe ng mga container. Isinasagawa rin ang masusing inventory at final valuation para matukoy ang eksaktong halaga ng mga nakumpiskang produkto. Pinuri ng Bureau of Customs ang mahalagang papel ng National Bureau of Investigation sa magkasunod na malalaking operasyon laban sa illicit cigarettes sa Maynila at Cebu. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, naging matagumpay ang mga operasyon dahil sa mas pinaigting na koordinasyon ng Bureau of Customs
at National Bureau of Investigation. Tinatayang umaabot sa mahigit 2.5 bilyong pisong halaga ng mga illicit cigarettes ang nasabat sa magkasunod na operasyon. Binigyang diin ni Commissioner Nepomuceno na naging susi sa operasyon ang actionable intelligence na ibinahagi ng NBI sa pamumuno ni Director Melvin Matibag. Nagpasalamat din ang Commissioner sa NBI dahil sa tuloy-tuloy na koordinasyon at suporta sa kampanya laban sa smuggling. Ayon pa sa Commissioner, patunay ang matagumpay na operasyon na mas nagiging epektibo ang pamahalaan kapag nagtutulungan ang mga ahensya. Iginit din niya na magpapatuloy ang pakikipagtulungan ng BOC sa NBI at iba pang law enforcement agencies upang mapigilan ang smuggling at maprotektahan ang kapakanan ng mga Pilipino alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Kumpiyansa si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na makakamit ng BOC ang 1 trillion pesos na target collection nito para sa taong 2026. Ipinagmalaki rin ng Commissioner ang paglampas ng BOC sa buwanang target na koleksyon ng ahensya dahil sa mga ipinatutupad na reforma. Narito ang report. Commissioner Ariel Nepomuceno of the Bureau of Customs. Sa panayam kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno sa The Boy Abunda Talk Channel, inilatag niya ang plano ng ahensya para maabot ang 1 trillion peso target collection ng BOC para sa taong 2026. Giit ni Commissioner Nepomuceno, kaya itong maabot ng Customs. So far, lampas kami doon sa inaasahang collection target. So, every month, ang target namin, nasa 80 billion yan. So, every month, dumalampas naman kami dyan. Pag pinagsama-sama mo, natatarget namin yan, lampas pa kami ng 9 billion. Okay. So, tingin ko, kaya naming maabot yung 1.0003 trillion. Kaya lang, tinaasan kami ng DBCC. Siguro natuwa sa aming performance. Tinaasan kami ng plus 7 or 9 billion. Pero, kakayanin naman namin yan. Sisikapin daw nilang maabot ito lalo't may bilin kay Nepomuceno si Pangulong Bongbong Marcos. Mangolekta kami ng tama para sa gobyerno. Kung ano yung target, pilitin namin yon. Mangyayari lang yung pagtama computation. Tama yung collection mo. Pangalawa, talagang ireforma ang Bureau of Customs. Which is good governance. Sa parehong panayam, pinag-usapan din ni Nepomuceno at Abunda ang ilang isyong kinaharap ng Customs tulad ng mga hindi naihatid na balikbayan boxes dahil sa kapabayaan ng mga freight forwarders. Para sa Commissioner, ito ang pinakamalaking kontrobersya na kinaharap niya bilang pinuno ng Customs. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, siningil ng freight forwarders ang mga OFW pero hindi naman nila naihatid ang kanilang balikbayan boxes pagdating sa Pilipinas. Nasolusyonan naman ito ng BOC. Mula sa 42,000 na inabando ng balikbayan boxes, 3,500 na lang ang natitirang i-deliver. Those who collected money, mga naningil doon sa mga OFWs natin na nagsasakripisyo abroad, they collected a total of not less than 330 million pesos. So, ang obligasyon nila dalhin sa Pilipinas yung mga balikbayan boxes, pero hindi nila ginawa. Ang sinisi, Bureau of Customs. Kaya next namin ginawa, kinausap namin isa-isa yan, yung private sector, na kung po pwede ba, patawarin na lang natin mga OFWs. Wala silang kasalanan eh. So para wag nang singilin yon upang magkaroon ng pagkakataon ng gobyerno na ipadala to ng libre doon sa kanilang mga bahay. Binigyang diin din ni Nepomuceno ang kahalagahan ng isumbong kay Commissioner. Isa itong online platform kung saan pwedeng magsumbong ang publiko tungkol sa mga reklamo o concern sa Bureau of Customs. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, sa mahigit 200 reklamong natanggap dito, 70% na ang narisulba ng BOC. Simula namin yung isumbong kay Commissioner, we have received complaints and concerns. More than 90% nito na naresolba namin. To quantify, when we started that, mga 200 plus complaints and concerns, 90 plus na resolve na namin. A little more time and patience or a lot of time and grace? A little more time and patience. Yeah. Yan ang iyong pakiusap. Yes. Kaya naman namin baguhin ang customs talaga. But yan ay nakasandal sa modernization talaga. Full digitalization. Aminado si Customs Commissioner Nepomuceno na hindi lang matatapos sa isang gabi ang reforma sa customs. Malaking tulong rito ang digitalization para mabawasan ang mano-mano at pagkaantala sa proseso at posibleng korupsyon.
Nag-reshuffle ng ilang tauhan ang Bureau of Customs sa ilalim ng direktiba ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Sa ilalim ng nilabas na bagong Customs Personnel Order na pirmado rin ni Finance Secretary Frederick Go, inilipat si Attorney Jonathan Mingulio bilang bagong hepe ng Collection Division sa Manila International Container Port mula sa dati niyang posisyon bilang Chief ng Accounts Management Office sa ilalim ng Post-Clearance Audit Group ng BOC. Itinalaga naman si Attorney Christopher D. Buco bilang bagong Acting Chief ng Accounts Management Office sa ilalim ng Post-Clearance Audit Group. Habang si Attorney Stanley Zambarano naman itinalagang Acting Chief ng Prosecution and Litigation Division ng Legal Services Revenue Collection Monitoring Group. Sa bisa ng direktiba ni Commissioner Nepomuceno, epektibo agad ang bagong assignments ng tatlong opisyal. Susunod, daan-daang container vans ng electronic waste galing Amerika tinambak sa Subic Freeport Zone. Commissioner Nepomuceno iginiit na bawal maging broker ang mga opisyal ng customs. BOC Port of Iloilo nagsagawa ng tree planting activity sa Sunset Boulevard. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Customs Check. Sa bawat balikbayan box, sa bawat imported goods, at sa bawat pasalubong mula sa ibang bansa, may isang ahensya na nangangasiwa at nagbabantay sa lahat ng mga produkto o kalakal na pumapasok at lumalabas ng Pilipinas. Ito ang Bureau of Customs o mas kilala natin bilang Customs. Sa tuwing nagpapadala ng balikbayan boxes ang ating overseas Filipino workers sa kani-kanilang mahal sa buhay, nakaagapay ang Bureau of Customs upang maihatid ng tama ang mga kahong bunga ng kanilang pangarap at paghihirap sa ibang bansa. Kaya't ang pinagkatiwalaan ng OFWs na forwarders o mga negosyante ang siyang dapat na magbayad ng mga kaukulang buwis na sinisingil ng shipping lines, airlines at operators ng ating pantalan at paliparan na kasama na sa binayaran ng ating OFWs. Ang buwis na ito ay makatutulong para mapondohan ang mga proyekto ng pamahalaan para sa mga Pilipino. Sa tuwing may binibili naman tayong imported items sa iba't ibang e-commerce sites, katuwang din ang Bureau of Customs para siguraduhin maprotektahan ang mga mamimili laban sa fake goods at siguruhin makarating ng maayos ang mga inorder na produkto. Ang mga negosyanteng importer naman ang siyang dapat magbayad ng kaukulang buwis sa gobyerno kung ang import tax ay kasama na sa binayaran sa pag-check out ng inyong items. At sa tuwing may bitbit na gamit o pasalubong ang mga turista papasok ng Pilipinas, nakabantay ang ating Bureau of Customs para mapigilan ang pagpasok ng mga iligal at peking mga produkto. Ang Bureau of Customs din ang unang depensa ng bansa laban sa iligal na droga sa ating mga border. Sinisigurado ng ahensya na walang makapupuslit ng kahit na anumang makapaghahatid ng panganib sa seguridad, sa ekonomiya, sa kalikasan at sa kalusugan ng mga Pilipino. Ang mga buwis na binabayad sa ahensya ng customs ang siyang ginagamit ng ating gobyerno para pondohan ang mga proyekto para sa edukasyon, para sa mga ospital, para sa paggawa ng mga kalsada, at para sa iba pang serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Hanggat may mga ipinapasok at inilalabas na mga produkto sa ating bansa,
makasisigurado tayong nariyan ang Bureau of Customs na handang magserbisyo ng tapat, ng may integridad at buong pusong poprotektahan ang bawat Pilipino. May nais ka bang iparating kay COM? I-report na yan kay COM. Bureau of Customs, serbisyong may integridad. Nagbabalik ang Customs Balitaan. Magpapatawag ang Bureau of Customs ng coordination meeting kasama ang iba't ibang government agencies at stakeholders. Yan ay matapos ang panawagang tigilan ng gawing tambakan ng electronic waste ang bansa kasunod ng pagkakadiskubre ng mga nakatiwangwang na e-waste sa Subic Freeport Zone. Narito ang report. Mula sa mga drone footage na ito, makikita mga nakatambak na mga basurang ito. Sa malapitan, mas makikita pa ang laman ng mga sako. Lahat daw ng mga nasa litrato ay mga sako-sakong electronic waste o e-waste sa loob ng ilang pasilidad sa Subic Freeport. Na ayon sa mga environmental group ay galing pa sa Amerika. Bagay na muli umanong nagpapakita na patuloy pa rin ang pagpasok ng foreign waste sa bansa. I think in 2024, nag-start kasing mag-notify sa amin ang ilan sa mga allies natin, including Basel Action Network ng suspected na e-waste shipments sa Subic. Dahil dito, naglunsad ng bagong coalition ang ilang local at international environmental organizations na tinawag na End E-Waste Imports o Environmental Task Force Against Illegal E-Waste Imports to the Philippines. Sila rin mismo ang nagpakita ng mga drone shot ng ilang factories sa loob ng Subic Freeport na umano'y may nakaimbak na e-waste sa open areas at exposed sa init at ulan. Ayon sa coalition, hindi bababa sa 234 containers ng suspected e-waste at isang container ng plastic waste mula sa United States ang dumating sa Subic simula pa noong March 2025. Batay umano ito sa isinagawang monitoring ng Basel Action Network o BAN na tinawag na Operation Can Opener. Gumamit ang grupo ng commercially available trade data at GPS trackers na inilagay sa mga sirang electronic devices upang matunton kung saan napupunta ang mga ito. Ilan umano sa mga tracker ang nagtapos sa mga factory sa loob ng Subic Freeport. Yung pagkabilad, for example, sa araw or pagka-expose sa sa elements kung yari umulan. Yung gantong kasimple lamang can lead to leachate ng chemicals papunta sa soils or emissions nila papunta sa hangin. Nanawagan ang coalition sa pamahalaan na ipagbawal ang pag-import ng hazardous electronic at plastic waste at ratipikahan ang Basel Convention Ban Amendment upang matiyak na hindi maging dumping ground ng foreign waste ang Pilipinas. Ang Basel Convention ay isang international treaty na naglalayong kontrolin ang paglipat ng hazardous waste sa pagitan ng mga bansa, lalo na mula sa mga developed countries papunta sa developing countries. Ayon sa coalition, kapag naratipikahan ng Pilipinas ang Basel Convention Ban Amendment, tuluyan nitong ipagbabawal ang pag-import ng hazardous waste para sa disposal o recycling. Isang hakbang na anila magpapakita na hindi dumping ground ng foreign waste ang Pilipinas. Samantala, bilang tugon sa issue, magpapatawag ang Bureau of Customs ng coordination meeting kasama ang iba't ibang government agencies at stakeholders. Kabilang sa inimbitahan ang Office of the Solicitor General, DENR, PEZA, DFA, DOJ, SBMA, pati na rin ang Basel Action Network, Sustainable Electronics Recycling International at Eco-Waste Coalition. Ayon sa BOC, layunin ng meeting na malinawan ang papel ng bawat ahensya,
tiyakin ang pagsunod sa umiiral na mga batas at makabuo ng coordinated at legal na hakbang habang nagpapatuloy ang judicial process. Sinabi ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na dahil nasa ilalim pa ng judicial review ang kaso at nakaapela pa ito sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General, limitado ang detalye na maaaring ilabas ng ahensya. Gayunman, tiniyak ng Customs na tuloy-tuloy ang customs operations sa Port of Subic at ang koordinasyon nito sa iba pang ahensya upang mapanatili ang environmental at regulatory safeguards habang nagpapatuloy ang legal na proseso. Aminado si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na negatibo ang reputasyon ng BOC. Pero sa pamamagitan ng iba't ibang reforma, unti-unti nang gumaganda ang imahe ng Customs. Narito ang report. Sumalang sa panayam sa The Boy Abunda Talk Channel si BOC Commissioner Ariel Nepomuceno. Dito ibinahagi ni Nepomuceno na alam niyang negatibo ang tingin ng publiko sa Bureau of Customs, gaya na lang ng pagiging korap umano at problemado. Nung tanggapin ko itong trabaho na to, alam kong yan ang aking gagawin, na lahat kami mapuputikan sa mata ng ating mga kababayan. Hindi ko to problema personal, hindi rin to problema ng mga empleyado ng BOC, problema ng bansa to. So dapat pagtulong-tulungan. Kung hindi ka kasama ng reforma, kalabang ka, walang gitna. Huwag natin i-rationalize ang kalokohan. Either you're for the good changes or you're against good changes. Paturay sa mga reformang ito ang pagkakatanggal ng BOC sa listahan ng pinaka-inirereklamong ahensya dahil sa red tape. Kung dati-rati, nangunguna sa listahang ito ang Customs. Pero ayon kay Commissioner Nepomuceno, hindi ito nangangahulugang wala ng problema sa BOC. Ngayon, as of today, nawala na kami sa lista. Hindi naman ibig sabihin wala ng problema. Marahil, nabawasan yung problema, plus, nagkaroon ng paraan kami kung paano namin mapakinggan yung mga nagre-reklamo o yung may mga katanungan sa BOC at naibibigay naman namin yung kasagutan, and in many times, nare-resolve rin namin yung mga problema nila. Para tuluyang mabago ang Customs, hindi natakot si Commissioner Nepomuceno na tanggalin ang mga tiwaling opisyal. Kasama riyan ang Deputy Commissioners, Court Collectors at iba pang may mataas na katungkulan. When you got into the BOC as commissioner, did you fire people? I'm not happy with that, but I really have to make that hard decision. I remove officers, very high officers, deputy commissioners, port collectors, directors. I have to do that. Kasi hindi magiging totoo yung pagbabago kapag hindi ka nagtanggal nung ayaw sumabay sa pagbabago. No? I try to be very fair by being very clear. Sanay ako, Tito Boy, makipag-away. Hindi naman sa mayabang tayo, no? But hindi ako takot makapag-away talaga, makapaglaban. If that's necessary, we will do that. Isa pang ipinagbabawal ni Commissioner Nepomuceno sa BOC ay conflict of interest. Giit niya, kung taga-BOC ang isang opisyal, bawal kang maging broker din. Hindi niya ito patas para sa mga lehitimong broker at posibleng maging daan sa korupsyon. Yung pinaka-importanteng pulisiya na iyong dinala sa BOC ay ano? Una-una yung conflict of interest. Pag ikaw ay taga-BOC, hindi ka po pwedeng broker ka rin. Yeah. No? Kasi unfair yan sa mga totoong brokers at yan ang simula na magiging favorite mo yung sarili mo at magbibigay ka ng discount sa sarili mo. And discount naman yun, pero ng bansa yun. Mahirap gawin yon kasi maraming masasagasaan. Giit din ni Commissioner Nepomuceno, mas marami namang matinong kawani ng Customs kaysa sa mga tiwali. Ako, maniwala sa atin yung ating mga kababayan. Mga tao rin na nasa BOC, more than 5,000 employees yan. Just like in any organization, both in the private and public sectors, merong mga mababait, meron din pilyo. Maniwala sila sa hindi lahat ng taga-BOC ay pilyo or loko-loko. But there is an image problem. Yes. Paalala ni Commissioner Nepomuceno sa mga kawani ng Customs, sundin ang I Am BOC movement para mabago ang kultura sa ahensya. Yung IM movement means integrity, accountability, and modernization. Modernization, sagot ko yun. Yung integrity at accountability, dapat yakapin yan ng aming mga tauhan. Ang ibig sabihin niyan, decision mo, action mo, ikaw ang mananagot. Pag naipit ka dahil gumawa ka ng mali, hindi mo po pwedeng gawin dahilan na utos siya ng boss mo. Ang mangyayari, pag tinuro mong boss mo, dalawa lang kayo magkakakaso.
So better do the right thing, do what's legal. Yun ang accountability sa akin. Mas pinagting ng Bureau of Customs ang kampanya nito para sa mas mahusay na serbisyo publiko. Yan ay sa pamamagitan ng ikalawang batch ng Leadership and Transformational Program. Bahagi ito ng IMBOC movement na isinusulong ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na nakatuon sa integrity, accountability at modernization bilang pangunahing gabay sa trabaho ng bawat kawani ng ahensya. Layunin ng programa na palakasin ang ethical leadership at pananagutan ng mga opisyal at empleyado ng BOC upang mapataas ang kalidad ng serbisyo at maibalik ang tiwala ng publiko. Kabilang sa mga naging resource speaker sina Corporate Trainer Anthony Pangilinan at Pastor Jojo Baldo na nagbahagi ng mga aral tungkol sa transformational at visionary leadership. Ayon sa Bureau of Customs, bahagi ang programa ng patuloy nitong reforma upang maging mas transparent, mas responsable, at mas efficient sa pagtupad sa mga tungkulin nito sa trade facilitation, border protection, at revenue collection. Inilala si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa ikatlong International Tobacco Summit dahil sa pangunguna niya sa kampanya laban sa illicit tobacco trade at smuggling. Iginawad ng National Tobacco Administration ang pagkilala sa ginanap na summit sa Pasig City. Ayon sa Customs, malaki ang naitulong ng mas pinatinding enforcement operations ng ahensya sa pagharang sa mga iligal na produkto at pagprotekta sa kita ng pamahalaan. Nagsilbi namang kinatawan ng BOC sa summit si Deputy Commissioner Emmanuel Luis Licup. Ibinahagi niya ang mga hakbang ng ahensya sa pagharang at tamang pagdispatsa sa mga nasasabat na illegal na tobacco products upang hindi na makarating pa sa merkado. Sa loob ng nakalipas na 5 buwan, umabot na sa 187 enforcement operations ang naisagawa ng Bureau of Customs. Nagresulta ito sa pagkakasabat ng mahigit 13 bilyong pisong halaga ng mga smuggled na sigarilyo at iba pang tobacco products. Ayon naman kay Commissioner Nepomuceno, higit pang paiigtingin ng ahensya ang kampanya laban sa smuggling upang maprotektahan ang mga hangganan ng bansa, mga lehitimong negosyo, pati na ang kita ng pamahalaan. Matagumpay na tinapos ng Bureau of Customs Port of Clark ang pagdiriwang nito ng Pride Month ngayong taon sa temang Love, Laban. Sa bawat kulay, may tapang. Sa bawat kwento, may lakas. Nakiisa ang mga empleyado sa Parade of Colors, mga palaro, photo booth, at iba pang aktibidad bilang pagdiriwang ng pagkakaiba-iba, respeto, at pagiging totoo sa sarili. Aktibo ring sumali sa programa si District Collector Jairus Reyes. Bilang simbolo ng pagkakaisa, lumagda rin ang mga kawani sa Commitment Board upang pagtibayin ang kanilang suporta sa isang inklusibo at patas na lugar ng trabaho. Bahagi ang aktibidad ng Gender and Development Initiatives ng Port of Clark na naglalayong isulong ang pagkakapantay-pantay, dignidad at paggalang sa bawat isa. Nagsanib puwersa ang Bureau of Customs Port of Iloilo at ang City Environment and Natural Resources Office ng Iloilo City sa isang tree planting activity sa Iloilo Sunset Boulevard noong June 19. Sama-samang nagtanim ng mga punlang banaba ang mga kawani ng Port of Iloilo at mga katuwang na ahensya sa layuning mapalawak ang green spaces at maisulong ang pangangalaga sa kalikasan. Ayon sa BOC, higit pa sa pagtatanim ng mga puno ang inisyatibang ito dahil sumasalamin din ito sa kanilang pangakong tumulong sa pagpapanatili ng malinis, luntian at mas maayos na kapaligiran para sa mga susunod na henerasyon. Pinuri naman ni District Collector Noli Santua Jr. ang mga nakiisa sa aktibidad at binigyang diin na ang pagtatanim ng puno ay pagtatanim din ng pamanang may malasakit, pananagutan at pagmamahal sa kalikasan. At yan ang mahalagang impormasyon na inyong dapat malaman at patuloy naming babantayan. Ang inyong Bureau of Customs, katuwang ninyo sa seguridad at tunay na serbisyo publiko. Hanggang sa susunod na Customs Balitaan. Susunod,
Naantala ang aplikasyon para sa importer accreditation, tatalakayin sa isumbong kay Commissioner. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Customs Check. Kada araw, libo-libong produkto ang pumapasok at lumalabas sa Pilipinas. Pagkain, gadgets, gamot, sasakyan at kung ano-ano pa. Pero hindi lahat ng pumapasok at lumalabas ay sumusunod sa tamang proseso. Nagbabayad ng tamang buwis at taripa. At hindi lahat ay tapat ang deklarasyon. Ang tawag sa mga kargamentong ito ay smuggled items. Ito ay malinaw na paglabag sa batas at may kaakibat na parusa at multa. Kaya't pinangangasiwaan ng Bureau of Customs ang pangangalaga sa ating mga pantalan at paliparan upang masigurong legal, ligtas at naaayon sa batas ang lahat ng produktong pumapasok at lumalabas ng bansa. Kapag may kahinahingalang kargamento, ang BOC ay maaaring kumpiskahin ang kargamento upang suriin at imbestigahan kung may paglabag sa batas, gaya ng misdeclaration o undervaluation. At kung mapatunayan na may nalabag na batas, ang BOC ay maaaring maglabas ng warrant of seizure and detention laban sa kargamento at kasuhan ang may-ari o nagpadala nito. May proseso, may investigasyon, may pagdinig. Kapag napatunayang smuggled o illegal ang produkto, ito ay mafo-forfeit o kukunin na ng gobyerno. Pagkatapos ng proseso, ang mga produkto ay maaaring i-auction. Kung legal ibenta, i-donate sa ahensya ng gobyerno. Kung ito ay kapaki-pakinabang pa, maaaring sirain o i-condemn kung bawal, peke o mapanganib ang produkto. Ang pekeng gamot, kontrabando o mapanganib na produkto ay kadalasang sinisira para hindi na makapaminsala. Kung naniniwala ang may-ari na legal ang kanyang kargamento, maaari silang umapila sa loob ng itinakdang panahon. May pagkakataon ang bawat panig na dinggin ang kanilang apila. Bahagi ito ng patas na sistema. Ang laban kontra smuggling ay hindi lamang tungkol sa buwis. Ito ay tungkol sa proteksyon sa lokal na negosyo, kaligtasan ng mamamayan, kita ng gobyerno para sa serbisyo publiko, at katarungan para sa mga legal na nagnenegosyo. Sa bawat kahon na iniinspeksyon, sa bawat illegal na produkto na nasasabat, pinoprotektahan ng Bureau of Customs ang ekonomiya, kaligtasan at kinabukasan ng bawat Pilipino. Bureau of Customs, bantay ng bayan sa hangganan, sa pantalan, sa paliparan para sa kaligtasan ng mamamayan, tapat sa serbisyo, nagpapaalala para iwas perwisyo. May nais ka bang iparating kay COM? I-report na yan kay COM. Bureau of Customs, serbisyo may integridad. Nagbabalik ang Customs Check. Sa mga sumbong sa online platform na isumbong kay Commissioner, isa ang importer accreditation sa pinakamaraming reklamo dahil sa delay. Maraming importers ang nagtatanong kung bakit naaantala ang kanilang aplikasyon at kung paano ito mapabibilis. Ano nga ba ang importer accreditation at bakit ito required sa batas? Paano ito pina-fast track ng Bureau of Customs nang hindi nasasakripisyo ang laban sa smuggling? Hihimayin natin yan dito sa Isumbong kay Commissioner. Isang importer ang nagpadala ng kanyang reklamo sa isumbong kay Commissioner na platform ng Bureau of Customs dahil isang linggo nang nakabimbin ang renewal ng kanyang importer accreditation.
Ayon pa sa kanya, nasa Foreign Intelligence Group approval na ang status ng kanyang aplikasyon, ngunit wala na umanong sumunod pang update. Ayon pa sa nagreklamo, ang nakakabahala, dumating na sa pantala ng kanyang shipment at natag bilang abandoned. Hindi ito nag-iisa. Isa pang importer ang nagsabing maaga pa lamang ay nakapagsumiti na siya ng kumpletong requirements para sa renewal ng kanyang accreditation. Ngunit ilang linggo na ang lumipas, hindi pa rin ito naaaprubahan. Ang pangamba niya, maantala rin ang paglabas ng kanyang paparating na shipment. May isa naman na nagsabing naka-line up for activation na ang kanyang aplikasyon matapos makompleto ang lahat ng requirements. Sa kabila ng mga follow-up sa hotline, online portal at personal na pagpunta sa tanggapan, wala pa rin umanong nangyayaring pag-usad sa kanyang aplikasyon. Ito ang ilan lamang sa mga reklamong idinulog sa isumbong kay Commissioner. Sa kabuang 163 inquiries na natanggap ng platform, 43 o halos 26% ang may kaugnayan sa importer accreditation. Isa ito sa mga pinakamalaking kategorya ng mga sumbong na natanggap ng isumbong kay Commissioner. Lumalabas na ang pinakamalimit na hinaing ng mga importer ay hindi ang pagkakaroon ng accreditation mismo, kundi ang matagal na renewal, mabagal na activation, naantalang approval at mga pagkaantalang nakaapekto sa paglabas ng kanilang mga shipment. Pero bakit nga ba kailangan pa ang importer accreditation? Bago makapag-import ng produkto sa Pilipinas, kailangang maging accredited importer muna ang isang negosyo sa Bureau of Customs. Ito ang paraan ng Bureau upang matiyak na lehitimo ang mga negosyong pumapasok sa International Trade System. Nakasad ito sa Customs Modernization and Tariff Act o CMTA bilang isa sa mga hakbang laban sa smuggling, paggamit ng mga dummy companies at iba pang uri ng customs fraud. Sa madaling salita, ang importer accreditation ang isa sa mga unang sinusuri ng Bureau bago payagang makapag-angkat ng mga produkto ang isang negosyo. Para sa mga mag-a-apply, makikita sa opisyal na website ng Bureau of Customs ang kumpletong listahan ng mga requirements, mga application form, at mga kaugnay na Customs Memorandum Orders. Mahalaga ring siguraduhin kumpleto ang mga dokumentong isusumite upang maiwasan ang mga pagkaantalang dulot ng mga kulang na requirements. Importante na magkaroon tayo ng tamang proseso sa pag-accredit o ito yung ibig sabihin, sino ang papayagan natin mag-import o mag-export ng mga kargamento sa bansa natin, papasok at palabas dahil kailangan masala din natin mga totoong kwalipikado. Kasi madalas nadidinig natin sa mga investigasyon, meron mga tinatawag na consignees for hire, brokers for hire. So yun ang iniiwasan natin na magkaroon ng mga tauhan ang mga smugglers na magkaroon sila ng pagkakataon na ng gobyerno. Kaya kinakailangan magkaroon tayo ng accreditation process. Ayon sa Bureau of Customs, may mga aplikasyong naantala dahil kailangang beripikahin ang mga impormasyon o may mga dokumentong hindi pa kumpleto. May mga kaso rin na kinakailangang makipag-ugnayan sa ibang ahensya ng gobyerno bago maisakatuparan ang approval. Pero kasabay ng mahigpit na beripikasyon, tinutugunan din ng Bureau ang mga reklamong natatanggap sa isumbong kay Commissioner sa pamamagitan ng pagpapabilis sa mga lehitimong aplikasyon. Isa sa mga hakbang na ipinatupad ay ang 3 taong validity ng importer accreditation para sa mga kwalipikado at nakatutugon sa mga itinakdang requirements. Ibig sabihin, hindi na kailangang dumaan taon-taon sa parehong proseso ng renewal ang mga compliant importers. Patuloy rin ang pagpapahusay sa mga digital systems, pagpapalakas ng koordinasyon sa mga tanggapan at pagre-review ng mga internal na proseso upang mabawasan ang mga hindi kailangang delay. Sa accreditation process, naintindihan natin yan, dapat yan mabilis. Ibig sabihin, kung ako tatanungin, dapat yan 3 to 5 days mahaba na ma-accredit na natin mga lehitimong negosyante. Ngayon, pag na-fully audit na natin ang proseso, ibig sabihin, digitalized na yan, provided, kompleto yung mga ibinibigay ng mga requirements. Ibig sabihin, mga dokumento na nagpapatunay na totoo ang negosyo, totoo yung mga korporasyon, tama, hindi rin itong mga smuggler. Basta tama yung dokumento, pat mabilis sa loob ng isang araw matapos ang proseso ng accreditation. Sa pangkalahatan, ganito ang proseso ng importer accreditation.
Layunin ng mga reformang ito na mapabilis ang pagproproseso ng mga lehitimong importer nang hindi isinasakripisyo ang mahigpit na pagbabantay laban sa smuggling. Ngayon, importante na matulungan ng BOC ang ating mga negosyante na lehitimo, yung mga lehitimong negosyante. Dapat maging mabilis ang kanilang accreditation dahil ang ibig sabihin, makakapagnegosyo din sila ng mabilis. Ngayon, pag nakapagnegosyo sila ng mabilis, ibig sabihin, mabilis yung pagpapasok ng mga kargamento nila at magiging maunlad yung kanilang mga negosyo. Yan ay importante sa bansa dahil ang maunlad na negosyo ng mga ngalakal o yung mga lehitimong mga korporasyon, ibig sabihin, lumalaki din ang pagkakataong kumita ng tama ang mga negosyante at ito ay magiging mahalaga upang makapagbigay sila ng tamang sweldo, tamang magkakaroon sila ng mas maraming mga tauhan, maraming empleyado. Importante ang accreditation upang maging malago ang negosyo ng ating mga korporasyon at yan ay magiging mahalaga din sa ating mga kababayan na nagsisilbi, nagiging mga empleyado, nagiging mga trabahador nitong mga lehitimong negosyante. Mahalaga ang mabilis ngunit tamang accreditation dahil ito ang nagsisiguro na tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga imported na hilaw na materials, gamot, pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan ng bansa. Kapag hindi naantala ang mga lehitimong importer, mas napapanatiling maayos ang supply chain at sapat ang supply ng mga pangunahing bilihin sa merkado. Ito ang layunin ng Bureau of Customs, gawing mas madali ang pagsunod sa batas para sa mga lehitimong negosyante, habang mas pinahihigpit ang laban kontra smuggling at iba pang iligal na kalakalan. Kung may mga katanungan tungkol sa accreditation, requirements o status ng application, maaaring makipag-ugnayan ang mga importer sa Accounts Management Office o AMO ng Bureau of Customs. Maaari ring magsumite ng inquiry sa opisyal na BOC Client Portal at CARES Portal o bisitahin ang opisyal na website ng Bureau of Customs para sa mga updated na requirements at proseso. At kung mayroon kayong reklamo, katanungan o kung sa tingin ninyo ay hindi agad natutugunan ang inyong mga concern tungkol sa importer accreditation, renewal o anumang transaksyon sa Bureau of Customs, huwag mag-atubiling idulog ito sa online platform na isumbong kay Commissioner. Dahil sa bawat lehitimong sumbong, mas napapabilis ang pagtugon, mas napapabuti ang mga proseso at mas napapalakas ang pananagutan sa paghatid ng serbisyo. Sa Bureau of Customs, ang layunin ay hindi lamang mapabilis ang pagproproseso ng mga lehitimong transaksyon, kundi tiyakin na ang bawat aksyon ay naayon sa batas, nakatuon sa maayos na paglilingkod at nananatiling mahigpit sa laban kontra smuggling at iba pang uri ng iligal na kalakalan. Susunod, mga dapat ihanda at gawin ng mga biyahero sa immigration, ihimayin natin sa Know Before You Go. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Customs Check. Dahil sa importasyon o pag-aangkat, mas nagiging accessible ang mga produktong galing ibang bansa para sa mga mamimiling Pilipino. At para sa maraming negosyante, ang importasyon ang daan upang makapagdala ng mas maraming pagpipilian sa ating mga pamilihan. Ngunit ang pagpapasok ng produkto mula sa ibang bansa ay may kaakibat na proseso at tamang dokumento. Ang Bureau of Customs o BOC ang ahensya ng gobyerno na nangangasiwa sa lahat ng kalakal na pumapasok at lumalabas ng Pilipinas. Sinisigurado ng ahensya na legal, tama at naaayon sa batas ang bawat shipment. Kailangang sundin ang mga patakaran ng BOC upang maiwasan ang pagkaantala, multa o pagkakakumpiska ng kalakal. Sa ganitong paraan, ligtas ang iyong negosyo at protektado rin ang mamimili. Sino nga ba ang importer? Ang importer ay negosyanteng nagpapasok ng produkto mula ibang bansa papunta sa Pilipinas. Para makapag-import ng legal, kailangan ang mga sumusunod. Una, Import Entry Declaration. Pagdedeklara ng mga produktong ini-import. Pangalawa, Bill of Lading o Airway Bill, katibayan ng kargamento mula sa pinanggalingan. Pangatlo,
commercial invoice, invoice mula sa supplier. Pang-apat, packing list, detalyadong listahan ng laman ng shipment. Pang-lima, import permit o license kung kailangan para sa regulated items gaya ng pagkain, gamot at electronics. Pang-anim, duty at tax payments, pagbabayad ng buwis at iba pang kaukulang bayarin. Narito ang simpleng proseso ng importasyon. Step 1, magrehistro sa BOC. Kumuha ng importer accreditation sa BOC. Step 2, ihanda ang mga dokumento, invoice, bill of lading, packing list, at import license o permit kung kinakailangan. Step 3, i-file ang import entry declaration sa BOC E2M system o sa tulong ng customs broker, isang lisensyadong profesional na tumutulong sa pagproseso ng papeles. Step 4, customs inspection at release. Sinusuri ng BOC ang shipment bago ito ilabas. Step 5, bayaran ang duties at taxes batay sa classification at halaga ng kalakal. Step 6, release. Kung hindi tama ang proseso o kulang ang dokumento, maaaring maantala ang pag-release ng shipment, mapatawan ng multa at ma-seize o makumpiska ang kalakal. Mga praktikal na tip sa mas maayos na importasyon, gumamit ng tamang HS code para sa classification. Siguraduhing kumpleto at legal ang dokumento. Kumonsulta sa customs broker o BOC help desk. Ang importasyon ay malaking oportunidad para sa negosyo. Ngunit ito ay dapat na legal, maayos at transparent upang maprotektahan ang iyong negosyo at ang buong pamilihan. Katuwang mo ang Bureau of Customs. Isang mensahe at serbisyo publiko mula sa Bureau of Customs. Tapat sa serbisyo, nagpapaalala para iwas perwisyo. May nais ka bang iparating kay COMA? I-report na yan kay COMA. Bureau of Customs. Serbisyong may integridad. Nagbabalik ang Customs Check. Sa dami nating mga Pilipinong excited mag-abroad ngayon, isa sa mga pinakamahalagang dadaanan natin ang immigration. Tanggapin natin, talagang nakakakabang pumila rito. Pero para iwas aberya, iwas delay, at hindi maiwanan ng eroplano, may mga patakaran at dokumentong dapat nating paghandaan. At para dire-diretsong flight mo, heto ang ilan sa mga paalala natin sa Know Before You Go. First time o madalas man bumiyahe, mahalagang alam ninyo ang do's and don'ts sa immigration area para maiwasan ang aberya sa airport. Una, bawal ang pagkuha ng litrato o video sa immigration at security check area. Patakaran ito hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa maraming airport sa ibang bansa. Siguraduhin ding nasa tamang pila kayo. May hiwalay na counters para sa Philippine passport holders, foreigners at may special lanes din para sa senior citizens at PWDs. Pero isang companion o kasama lang ang pinapayagan. Bago naman lumapit sa counter, alisin na kung may suot kayong sombrero, sunglasses, face mask, pati ang passport cover. Kukunan kasi kayo ng litrato ng immigration officer para sa identity verification. Iwasan din ang pagsingit sa pila. Mas mainam na dumating sa airport ng 3 hanggang 4 na oras bago ang flight para hindi kayo malate sa biyahe. Kapag nasa counter na, ihanda ang passport, boarding pass at visa kung kailangan. Maaari ring magtanong ang immigration officer tungkol sa inyong destinasyon, purpose of travel at return date. Para sa mga first-time travelers, posible kayong hinga ng karagdagang dokumento tulad ng company ID, certificate of employment, business documents o patunay na may panggastos kayo sa biyahe. Nilinaw rin ng Bureau of Immigration na hindi kailangan ng diploma o transcript of record sa mga turistang aalis sa bansa. Kasunod ito ng naging viral na issue noon, kaugnay ng paghingi umano ng yearbook ng isang immigration officer. Ayon sa BI, hindi ito normal na tanong at karaniwang kailangan lamang ang
mga dokumentong ito para sa pag-aaral o pagtatrabaho sa ibang bansa. Kapag nakalusot naman sa immigration, diretso na sa security check. Huwag nang tumambay sa counter area at hindi na rin maaaring bumalik kapag natatakan na ang inyong passport. Kaya kung may kasama kayong first-time traveler, mainam na paunahin ninyo sila sa pila para matulungan ninyo kung kailangan sa immigration counter. Ang pagiging handa at pagsunod sa mga alituntunin ay makatutulong para sa mas mabilis at mas maayos na inyong biyahe. Know before you go. Isang paalala mula sa Bureau of Customs para sa ligtas, maayos at stress-free na biyahe. Susunod, mga kawani ng customs makakatanggap ng discount sa Chinese General Hospital and Medical Center. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik pa ang Customs Check. Mabuhay and welcome to the beautiful islands of the Philippines. To help make your arrival smooth and stress-free, here are some simple customs tips to keep in mind. Things you can bring, things you can't, what you need to declare, and what steps to take if your items are held. The Bureau of Customs, or BOC, is the friendly team tasked with checking baggage and goods entering the country. Their role is to protect everyone's safety, prevent prohibited items from coming in, and ensure proper declarations are made. When you arrive, certain items need to be declared. These include goods you've purchased or acquired abroad, agricultural products like plants, seeds, and food items, foreign currency exceeding $10,000 or its equivalent in other currencies. Philippine peso import and export would need BSP permit, while foreign currencies need to be declared. If you're bringing more than the mentioned amount, simply ask for a foreign currency declaration form at the customs desk or through the e-travel system. Quick and easy step. Most personal items, such as your clothes, toiletries, and gadgets, are perfectly fine as long as they don't exceed the allowable limit, especially if they're clearly for your own use and not intended for resale. It's important to be aware of prohibited and restricted items when entering the Philippines. Prohibited items aren't allowed by law, while restricted or regulated items might need special permits from the relevant government agencies before they can be released. Here's the list of some common regulated items in the Philippines. Customs officers might need to hold or confiscate something from your baggage. Don't worry, it's all part of the process. To avoid these hassles, check regulatory agencies for specific limits as the implementing agency, while the BOC is required to follow and implement prescribed limits. Confiscated items are turned over to regulatory agencies, while others are subject to BOC disposal through donation, auction, or condemnation. If you need help, you can contact the Bureau of Customs Customer Assistance and Response Service, hotline number 02-8705-6000, email boc.cares@customs.gov.ph. Always declare when necessary, steer clear of prohibited items, and don't hesitate to ask for help if you're ever unsure. Welcome to the Philippines. Hope you have a wonderful stay. A public service announcement from the Bureau of Customs. Protection in action. Service you can count on. Your voice matters. Report issues or feedback directly to the Commissioner. The Bureau of Customs. Integrity in service. Nagbabalik ang Customs Check. Good news para sa mga kawani ng Bureau of Customs. Mas makakakuha ng abot-kayang healthcare ang mga tauhan ng BOC sa Chinese General Hospital. Kung anong benepisyo ang makukuha nila? Narito ang report. Pinalawak ng Bureau of Customs ang access sa healthcare services ng mga kawani nito.
lumagda ng kasunduan ng BOC at ng Philippine-Chinese Charitable Associations Incorporated. Sa ilalim ng kasunduan, makakakuha ang mga kawani ng BOC ng medical consultation, emergency treatment, hospitalization at diagnostic services sa Chinese General Hospital and Medical Center. Commissioner Nepomuceno demands excellence from our people to ensure that they are cared for. This is why today's partnership with the Philippine-Chinese Charitable Association Incorporated and the Chinese General Hospital and Medical Center is both timely and meaningful. Makakatanggap sila ng discount sa hospital room accommodation at ilang diagnostic services tulad ng laboratory tests at x-ray. Sakop din nito ang outpatient care para sa mas abot kayang check-up at follow-up na gamutan. Pero may ilang di kasama sa discount tulad ng blood-related procedures, professional fees, gamot, medical supplies at iba pa. Para makagamit ng mga benepisyong ito, kailangan lang magpakita ng mga tauhan ng BOC ng valid ID kasama ang written referral o endorsement mula sa Medical and Dental Division. Sa mga kaso ng emergency naman, maaari lang magtungo sa ospital kahit wala pang referral basta may isusumite ang mga kailangang dokumento pagkatapos. Binigyang diin ni Commissioner Ariel Nepomuceno na mahalaga ang malusog na workforce para mas epektibong magampanan ng mga kawani ng BOC ang tungkulin nito sa trade facilitation, revenue collection at border protection. Ayon sa BOC, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap para suportahan ang kapakanan ng mga kawani ng gobyerno habang nagsisilbi sila sa publiko. Isang oras na hitik sa aksyon, impormasyon at tunay na malasakit. Sa ating pagtatapos, paunin ninyo ang katiyakang ang inyong Bureau of Customs ay hindi lamang tanod ng ating mga hangganan, kundi kaisa rin ninyo sa pag-angat ng ating bayan. May tanong man o reklamo, asahan ng mabilis na sagot at tapat na aksyon. Dahil ang customs na inyong kinagisnan ay ang customs na ngayon ay inyong maaasahan. Ako si Carlo Lorenzo. Magkita-kita tayong muli sa susunod na Lunes para sa mas malakas na balitaan at mas tapat na serbisyo publiko. Ito po ang Customs Check para sa bawat Pilipino, para sa bagong Pilipinas.